sa viewers. Magandang araw sa inyo. Ang hirap magsalita, ang hirap magsalita. Sobrang hirap. Kasi alam nyo, tanga din ako eh. Pumayag ako sa mangyari ni Mark. May mali ako, may mali din ako. Kasi umpisa pa lang, pumayag ako. Pumayag kasi ako para malaman nyo, pumayag ako. Para makatulong sa kanila. Mali pala yung magpayag ko. Nung mapunta kami Cebu, nag-usap na kami. Natatapusin na daw to. Kawawa si Idang noon. Umiiyak siya habang ginawa niya yung blind date na yun. Kawawa yung anak ko. Pero pinapayuhan ko na lang na para sa kanila yon. Pinapahaba pa niya. Umabot pa kami sa Cebu, guys. Umabot kami sa Cebu. Umabot kami sa kapatid ko. Yung kapatid ko nga, hindi humingi ng budget sa kanya doon. Ang dami nila doon, ang dami namin, ang dami niyang bit-bit. Kawawa nga yung mga bit-bit niya eh. Para pinabayaan lang niya, ginamit niya lang din. Lalo na yung kambal. Kasi tinuring na rin namin siyang pamilya eh. Yung pamilya niya, pamilya namin. Parang isang pamilya na kami. Lahat ng ginawa niya, gusto niya yun. Siya may gusto lahat. Pumayag ako para makatulong. Para sa future. Kanino future yun? Future niya. Tama si Boss John. Boss John, tama ka. Future niya yun. Nung umay kami Cebu, kala namin tapos na. Kasi yun ang sabi niya. Umaasa si Idang na tapos na at masaya na kami. Ngayon, kinausap niya ako na masajinan sa kwarto. Dinamay niya pa yung pangalan ng mama niya. Yung mama niya kasi nag-uusap din kami, nagchat-chat din kami. Mula umpisa, ayaw ng mama niya sa decision niyang gagawin niya yung content na yon na maghihiwalay sila ni Idang. Plano lahat yun ni Mark. Ngayon, ang sabi ng mama niya sa akin, Balae tawag niya sa akin eh. Sabi niya, Balae, hindi ko gusto yung content na yan. Pakiramdam ko may mangyayari. Sabi ko, gusto ng anak mo yan eh. Kaya sige, sasakyan na lang natin kung hanggang kailan niya gusto. Sandali lang naman daw. Nung umuwi kami galing Cebu, umuwi ako nung 2. Binok niya na ako nun. Kasi nga daw,